Babala, ang kwentong ito ay naglalaman ng paglalarawan ng karahasan, pagkawala at trauma. Kung medyo sensitibo kayo sa mga ganitong tema, pakiinat sa pagpapatuloy. Akala ko bakasyon lang ang pupuntahan ko sa probinsya ni teacher. Isang madaling proyekto ng dokumentary, 10 araw sa isang baryo sa Samar para kumuha ng mga kwentong bayan tungkol sa aswang. Naglakbay ako kasama si Rona, kaklase at kaibigan sa kursong journalism. Dala ang isang lumang kamera, isang voice recorder at isang listahan ng mga tanong na puno ng skolari na pag-asa. Hindi ko inakala na aakyat kami doon hindi lang dahil sa gusto naming makakuha ng footage, kundi dahil para maligo sa isang liwanag na sa bandang huli ay nag-iiwan ng abo. Ako si Lyra, 23 anyos, nasa ikalawang taon ng thesis research sa Universidad ni na Prof. Luis Santiago at ang assignment ko ay magtala ng oral histories kung paano nagiging instrumento ang alamat sa lipunan. Para sa akin, ang aswang ay isang kwentong panturo, isang simbolo ng takot na ginagamit para kontrolin at minsan, sabi ng mga teorista, para itakip ang mga kasalanan ng makapangyarihan. Ito ang teorya ko nang umakyat kami sa bangka papuntang probinsya. Paglapag namin sa pantalan, malabo pa ang liwanag ng umaga pero halata na ang init, amoy alat at gasolina. Maliliit na tindahan at ang bawat tao ay parang may nakaantabay na tanong sa mukha. Naglakad kami patungo sa barangay proper at saka kami sinalubong ni Lola Nena na may mga kamay na basa sa gawaing bahay at mga mata na parang may nakikitang mga bagay na hindi madaling sabihin. Tinuluyan niya kami sa maliit na kubo sa gilid ng kalsada. May alambre at halamang malalaki na nagtatakip ng ilang piraso ng bakuran. Magpahinga muna kayo, sabi niya, na para bang karaniwan lang ang mga estudyanteng umuuwi para mag-research. Pero hindi karaniwan ang pagtanggap sa baryong iyon. Sa kauna-unahang gabi pa lang, may nag-iisang matandang lalaki na lumapit sa amin habang nag-iinuman kami ng mainit na kape, si Tio Nestor. Maliit ng katawan, malakas ang boses pero may dalang pagod. Huwag kayo pupunta sa dulo ng baryo, madali niyang utos, at huwag niyong banggitin ang pangalan ni Amador kung hindi ninyo kailangan. Tumingin kami ni Rona at nagkatinginan, baka biro lang. Ngunit hindi biro ang tingin ni Tio Nestor, may bigat ang mga salitang iyon. Ang babalang iyon ang unang pahiwatig na hindi magiging simple ang fieldwork. Bilang isang estudyante, may profesional akong obligasyon, magtanong, kumuha ng ebidensya, magbigay ng balance na balita. Bilang tao, may tinik sa dibdib na natuto yung tinik. Hindi ko alam kung dahil ba sa antok o sa pag-iisip ng mga nawawala. Sa gabi pa lang, narinig namin ng tahol ng aso ng hindi normal. Parang may mga alon ng pag-igting na hindi nakikita, ngulit ramdam. Kung interesado kayo sa mga tunay na kwento ng folklore at gustong malaman kung paano ako nagulat sa pangyayaring ito, mag-subscribe na kayo ngayon at sabay tayong maglakbay sa iba pang bahagi ng kwento. Kinabukasan, umulan ng malakas. Ang alingas-ngas ng ulan ay naging takip sa mga usapan. Ang mga tao ay naglutlurong sa mga kubo at ang baryo ay naging isang malambot na mundo ng tunog. Paos na hagulgol ng tubig sa bubong, kuliglig na tumitigil paminsan-minsan at mga ibong hindi kumakanta. Doon ako nakatagpo ng mga unang pahiwatig, spiral na inukit sa palo ng bakod, isang maliit na pintas sa pader ng simbahan at kahit sa ilalim ng isang lumang bintana, may nalalabing marka na tila sinimulan at hindi natapos. Hindi ito simpleng sining. May paulit-ulit na pattern, parang larawang paulit-ulit na umaakyat papunta sa gitna. Nakakaintriga at nakakapanibago. Nilapitan namin si Prof. Amador Reyes hindi bilang isang tagahanga, kundi bilang estudyanteng may tanong. Kilala siya sa universidad bilang isang matalinong guro, mahinhin, mahilig sa mga lumang libro, may kumpol ng mga anak ng estudyanteng tumatak sa kanya bilang isang mentor. Ngulit sa baryo, ibang-iba ang aura niya. May mga kwadro niyang lumang litrato sa dingding ng kanyang bahay, mga larawan ng klase, mga sertifikado, at isang mahabang estante na puno ng mga aklat na natitira lamang ang amoy ng alikabok. Naglatag kami ng kamera sa mesa habang siya ay naglagay ng tsaad para sa amin. Ang kamay niya, malamig at may bahagyang punit sa gitna ng palad, ay may kondisyon. Hindi lahat ng salita ay para sa labas. Mahina niyang paalala noon. Pero ang buning iyon ay nangyari bilang usapan sa loob ng konteksto ng pag-iingat. May ilan tayong pinoprotektahan, dagdag pa niya. Hindi ito sagot sa mga tanong namin,
Ngunit may isang bagay sa tono niya na nag-iwan ng bakas. Hindi siya agresibo. Parang siyang taong may mabigat na kaalaman. Sa loob niyang bahay niya, may maliit na silid na parang mini library. May lamesa, lumang tape recorder, mga notebooks, at isang kahon na nakalak sa ilalim ng mesa. Hindi ito basta-basta nakita ng mata ng tao dahil tinakpan ng lumang tela. Pero hindi ako makapaniwalang napansin ko agad. Nang tinanong ko, nagkibit balik siya at sinabing, may mga gamit ako na hindi ko basta ipinapakitang materyales, kasaysayan niyon. Humirit si Rona na palaging mas mapusok sa pagkuha ng intel. Pwede ba naming makita? Napangiti si Amador ng may lungkot. Minsan hindi pa panahon, sagot niya. May normal na rason siguro ang pag-iingat niya. Lumang diaries, tala ng pasalitang alamat, pero may kakaiba ring detalye. Ang kahon ay may malas spiral na marka sa takip. Hindi ko mawari kung ano ang nasa loob, pero ang marka, ang parehong spiral na nakita ko sa bakuran, ay parang pag-ugnay ng kwento at bagay. Sinubukan kong kuhanan ng malapitan gamit ang kamera. Kumikibo ang lente sa malamig na hangin ng silid. Habang nagre-research kami ng araw-araw, nagtipo ng mga piraso ng puzzle na parang hindi proporsyonal. May mga kwentong nagsasabing may nawawalang bata, may mga tumatawag na kaya raw nawawala ang mga alagang hayop tuwing pupunta ang mayor sa labas ng baryo, may sinasabi ring guro ang naglalaho sa gabi. Hindi ko agad tinanggap ang mga ito bilang ebidensya ng supernatural. Bilang isang journalistic mind, hinahanap ko ang ugnayan, ang dahilan. Sino ang may pakinabang sa takot ng tao? Sino ang nangongolekta ng silence at ginagamit iyon para magtago? Lumapit kami sa ilang residente. Ang mga sagot nila ay puno ng pag-iingat. May oras talaga na hindi maganda, sabi ng isang tindera habang itinatago ang isang damit na basang-basa. Kapag dumilim, hindi mo dapat daanan niyang bakuran doon. Tinuro niya ang isang daan patungong dulo ng baryo at doon nakatayo ang lumang ospital na puno ng damo at isang bakod na puno ng spiral carvings. Daming nawawala doon, sambit niya na naipit ang salita. May mga taong hindi nagbabalik. Minsan pag uwi namin ni Rona sa gabi, napapatingin kami sa mga bintana ni Amador. Minsan may ilaw, minsan madilim. Isang gabi na may mahina kaming narinig na pag-iyak mula sa malayo. Hindi yayit na kunwa lamang, kundi isang pag-iyak na parang may nawawalang tao. Tumayo kami sa labas ng kubo ni Lola Nena at nang kunwaring tinatanaw ang bituin habang pareho kaming nanginginig. May kanya-kanyang sugat ang lugar na ito, bulong ni Runa, at mukhang kailangang ikwento ang ilan sa kanila. Tinanggap ko iyon bilang hamon ng aking kurso. Unang nadama ko ang proseso ng pag-uugnay nang makita ni Rona ang isang lumang larawan sa isang tindahan. Isang Polaroid na malaria ang kulay, kuha ng isang maliit na selebrasyon. May mga bata sa paligid, may isang lalaki na nakalabas ang mukha, at sa likod ng litrato nakalagay ang isang maliit na marka na hindi ko agad nakita. Isang spiral na nakalalaylay sa gilid. Kinuha mo yan? Tanong ko kay Rona. Hindi ko sinasadya, ang sagot niya. Nanginginig ang mga daliri sa hangganan ng larawan. Pero tingnan mo to. Ipinakita niya ang isang bahaging tila nagsisilbing pahiwatig. Sa likod ng larawan, may maliit na sulat na may petsa at pangalan ng isang bata na hindi pamilyar sa amin. May telepono ring nakasulat at ang numero ay nag-uugnay sa isang opisina sa bayan. Sinimulan namin ang pagre-record ng mga salita ng mga tao, mga conversation, pero higit sa lahat ang tunog ng baryo mismo. Ang voice recorder ko ay naging abala. Ang kamera ni Rona ay puno ng footage na bulok na puno ng dumi at anino. Sa isang transcription na kinuha ko, may isang masinsinang linya ng isang guro na nagsabing, kapag tahimik ang gabi, parang kumakain ng lupa ng mga pangalan. Hindi ko agad naunawaan iyon, ngunit nanatili ito sa ulo ko. Dahil ako ang tagapagsalaysay sa papel na ito, kailangan kong ilahad ang mga bagay na narinig at nakita ko nang hindi binibigyan ng sarili ng madaling sagot. Minsan, nakapansin ako ng kakaibang pagbabago sa mga tao tuwing napangalanan namin ang Mayor Ronaldo. Ang ilan ay umiiling, ang ilan ay tumitingin sa malayo. Wala pa akong konkretong ebidensya upang mailink ang mayor sa mga nawawala. Ngunit may mga konting dokumento na napunta sa akin, mga resibo, dulong mga tala ng budget ng barangay na tila may mga linya na hindi tugma. Bilang isang estudyanteng naghahanap ng pattern, sinaliksik ko ang mga iyon. Kung may sapilitang pag-shift ng pondo, may puwang na maaring sinasabing pagkakagastos sa proyekto, ngulit na uwi sa iba. Hindi pa ito krimen na maipapakita sa harap ng korte, ngulit sapat na ito upang magtulak ng suspicion.
Ang relasyon namin ni Prof. Amador ay hindi naging mapusok sa simula. Bihira siyang mag-open up, ngunit kapag siya ay nagkukwento, mura na siyang voluntaryo. May pagkakataon na dinala niya kami sa isang lumang kubo malapit sa bakuran at doon ay ipinakita niya ang isang maliit na altar na puno ng mga gamit, mga lumang kandila, ilang halamang tuyot at mga papel na may sulat kamay. Ito'y mga paraan ng pag-iingat, paliwanag niya. Hindi ako naniniwala sa pagpatay o pag-ayaw ng tao. Naniniwala ako sa pag-alala. Ang kanyang pananalita ay madamdamin at sa una ay nagagalak ako sa pagkakaroon ng mentor na matalimang pananaw. Ngunit may isang gabi na nagbago ang hangin sa pagitan namin. Nagpunta kami sa bahay ni Amador para kumuha ng ilang tala at nang isinara niya ang pinto, may narinig akong kakaibang pagguho sa sahig, parang isang mabigat na bagay ang inhayos. Dahil sa pagiging estudyante, inabot ako ng kagustuhang malaman. "Sir, ano yon?" tanong ko. At tinanong ko rin ng diretso kung pwede na bang makita ang kahon niya. Hindi niya agad sinagot. Tumingin siya lang sa bintana at ang mga mata niya ay parang naglayag sa nakaraan. "May mga bagay na hindi ino-open hanggat hindi ka handa," paliwanag niya. At hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy niyang ikaw. Sa gabi ring iyon, nang mag-isa siya sa labas ng bahay at tila naglalakad papunta sa likod ng kanyang munting hardin, nakita ko ang likod ng kanyang profile. Ang buwan ay pumipihit sa kanya gaya ng ilaw at sa sandaling iyon, parang nag-iba ang kanyang mukha ng kaunti. May aninaw na hindi ko matukoy, hindi naman ganap na kasindak-sindak, ngunit sapat upang magising ang isa kong antas ng takot. Umasa akong panibagong visual effect lamang ang iyon. Pagod lang siguro ang mata ko. Pero ang mga sensasyon ay nag-iwan ng bakas. Isang vacuum sa dibdib, isang ingay sa ulo na parang may nagsabing huwag mag-usi sa sobra. Nang dumaan ang mga araw, nagsama kami sa pag-iimbestiga ni Rona. Nagpunta kami sa dulo ng baryo isang hapon nang bahagyang lumiliwanag ang araw. At doon, sa pagitan ng mga damo, nakita namin ang isang maliit na bakanting lupa kung saan may mga basag na tuta at abo ng isang maliit na aparador na hindi na kumpleto. Ang lugar ay hindi pinupuntahan. May mga bakas ng paa na tila hindi recent. May kulubot ng lupa na parang may inalis. Hindi ako agad nag-avatar ng conclusion, pero sinuong ko pa rin ang pagkuha ng footage. Habang kumukuha si Rona ng maliliit na close-up shot, ang kamera niya ay may lumilitaw na distortion, isang bahagyang pag-alok ng imahe. Naku, nabubugbog ang lens, biro niya. Ngunit alam ko sa sarili ko na may hindi naturalidad sa paligid. Ilang araw bago ko naisulat ang mga ito sa papel, may isang bata ang nawala. Hindi ko makalimutan ang araw na iyon. Ang umaga ay malinaw, ang palamig ng simoy ay hindi dala ng ulan, kundi ng isang tahimik na panginginig. Ang balita ay kumalat, may nawala ng isang 10 taong gulang na babae. Nag-organisa ang mga tao ng paghahanap. May mga komento sa barangay hall na may nag-uulat ng kakaibahan tuwing may nababanggit ang pangalan ni Amador. Hindi ako agad naniwala na may koneksyon, ngunit bilang reporter, kailangan akong magtala ng lahat. Nakarating sa akin ang sapilitang panawagan ng mga magulang at ang tahimik na luha ni Lola Nena habang inaalalayan ng mga nag-aabang. Alam kong hindi pwedeng gawing kwentong sensasyonal ang paghihirap nila at paulit-ulit kong pinigilan ng sarili ko mula sa pagkuha ng dramatikong shot nang hindi humihingi ng pahintulot. Habang binabasa ko muli ang mga notes ko, may nakita akong pattern. Spiral sa pader, spiral sa kahon ni Amador, spiral sa likod ng Polaroid na nakuha ni Rona, spiral na nakaukit sa pasilang ng isang lumang bangko. Ano ang ibig sabihin nito? Isang marka ng pag-alala o isang simbolo ng pananakot? Ang bahagi ng utak kong naghahanap ng paliwanag ay nagsabing baka ritualistic. Ang bahagi naman na praktikal ay nagsasabing baka isang simbolong ginagamit ng isang grupo para magtanong ng mga tao. Tinignan ko ang recorder at nakita kong may mga bahagi ng tape na may mga mahinang tunog, hindi coherent na salita, parang nagmumula sa hangin o sa distansya. Sa isang umaga, nagising kami ni Rona sa malakas na pagtunog ng palaka at may bahagyang amoy ng usok na pumapasok sa aming kubo. Tumakbo kami palabas at nakita ang mga kapitbahay na nagtataboy sa mga ibon at nagbubukas ng mga papeles. May kwentong umiikot, bulong ng isang dalaga. Bulong-bulong lang pero may mga nawawalang hayop. May isang guro raw ang hindi na dumating. Hindi pa natin nakita ang buong larawan noon, ngulit parang unti-unting nabubuo ang silweta ng isang mas malalim na problema.
Hindi ko pa alam noon na ang mga pahiwatig na ito ay sasabihin sa akin ng isang lalaki na mas malapit sa amin kaysa sa inakala. Si Amador, na palaging may hawak na tsa at tahimik na pagtawa, ay unti-unting nagpaparamdam ng malalim na kalungkutan. May pagkakataon na nag-ayos kami ng interview para sa dokumentaryo at siya ay sumagot ng mga tanong ng tumpak. Ngunit may linyang lumusot sa gitna ng sagot niya, parang sinumbukan niyang ilihim ang kanyang sariling sakit. Baka ang atotohanan kapag inilantad, magtamo ng kung anuman ang hindi inaasahan. Ang sabi niya ng hindi malinaw. At mula sa tono niya, ramdam ko na may pinaksang malaki sa likod ng kanyang mga salita. Isang gabi, naalala ko habang kami ni Rona ay nag-e-edit ng footage sa ibabaw ng lumang mesa sa bahay ni Lola Nena, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aming mga balikat. Ang mga clip na nakuha namin ay puno ng mga mata ng tao, puno ng pagsisiyasat. Sa gitna ng pag-edit, may lumabas na isang audio snippet na hindi namin napansin. Isang boses, mahina, na nagmumula sa lumang tape ni Amador na hinihinalang naglalaman ng oral history. Sa unang pag-play, parang wind noise lang. Sa ikalawang pag-play, may isang salita na pumapasok sa katapusan, isang pangalan. Tumigil kami ng sabay-sabay at ang pangalan ay nagdulot ng alkalde na kilala sa buong bayan, Mayor Ronaldo. Hindi ko alam kung paano magtutuloy ang bawat piraso pagkatapos niyan. Para sa ngayon, ang bawat araw ay nagiging mas mabigat. May mga araw na nilalakad ko ang kalye at nakikita ko ang mga bakas ng takot sa mga mata ng tao. May mga araw na kahit may ngiti, may ilalim na tuyo ng pag-aalinlangan. Bilang isang estudyante, isa sa pinakamahirap na hamon ay panatilihin ang integridad. Huwag gawing palamuti ang sakit ng iba. Huwag maglabas ng footage na hindi ako sigurado. At higit sa lahat, huwag kalimutan na ang mga tao ang nasa sentro ng aking kwento na dapat tratuhin ng may dangal. Ang aksyon sa baryo ay nagiging isang serye ng maliliit na pagbubukas. Isang pintig dito, isang lihim na nota doon. Sa gitna nito, ang kahon ni Amador ay nananatiling sarado at sa bawat sandaling lalabit ako rito, tumitindi ang upak sa aking dibdib. Hindi lang ito tungkol sa isang alamat na nais kong idokumentaryo. Ito ay tungkol sa mga buhay na tila hinihila ng usok ng takot at ng mga lihim. At habang unti-unti akong naghahanda na sumuong sa likod ng mga tanong, nararamdaman ko na may hangganan na hinahawakan ng bawat sagot. Isang bagay na hindi dapat tuluin ng basta lang. Isang gabi habang umiikot ang hangin sa paligid ng kubo ni Lola Nena, may narinig kaming katok sa aming pintuan. Tahimik ang baryo noon. Hindi naglalaro ang mga bata. Hindi kumakain ng mga aso sa kalye. Ako at si Rona ay nagkatinginan bago magkamot sa pinto. Nang buksan, isang lalaki ang nakatayo. Basang-basa sa ulan, mata niya ay namumuluba. Kailangan ko ng tulong, bulong niya na parang nasa hangin lamang. Siya ang nag-uulat na may nakita sa dulo ng baryo na hindi niya maintindihan. Bago ko pa maitanong, napansin ko ang mga palatandaan sa kanyang kamay. Mga marka na parang ginawa ng isang matutulis na bagay. Hindi ko tinanong pa kung paano niya ito nakuha. Alam ko na ang baryo ay nagsisimula ng magbukas ng kahon ng mga pangyayari na hindi na namin kayang isara. At doon nagtatapos ang unang yugto ng aming pagbisita. Ang pagpasok, ang mga babala, ang maliliit na pahiwatig na tila isang mapa ng landas na kailangang lakbayan. Hindi pa namin natatapos ang panaliksik. Hindi pa namin napupuntahan ang dulo ng baryo. Hindi pa rin nahuhubog ang buong katotohanan. Ngunit isang bagay ang malinaw. May mga bagay sa ilalim ng balat ng komunidad na kailangan ng liwanag o baka ng pag-iingat. Ako, bilang tagapagsalaysay at estudyanteng iyon, ay hawak ang kamera at recorder at sa bawat click ng shutter at pag-ikot ng tape, dumarami ang tanong sa aking dibdib. Sa bawat click ng shutter at pag-ikot ng tape, tumitindi ang bigat sa dibdib ko. Hindi na ito simpleng proyekto. Parang unti-unting nagiging isang bagay na may sariling ritmo, isang ritmo na kumakain ng oras at ng katahimikan ng baryo. Hindi kami pwedeng magpabaya. Kailangan naming sundan ang bakas ng mga spiral at ang maliliit na hayatos ng mga piraso ng ebidensya na tila itinabi ng maingat ng isang taong may intensyon. Ang lalaki na basang-basa sa ulan, siya pala ang nagngangalang Delphine, ang naging susi. Mula sa unang pag-uusap, may dalang pag-aatubili ang mga salita niya. Hindi siya lokal lang. Nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa munisipyo at minsan daw siyang napapansin sa likod ng gusali ng mayor na nagpuputol ng mga supot na dokumento. Hindi ko agad pinaniwalaan, mas gusto kong makita ang dokumento kaysa umasa sa mga sabi-sabi.
Ngunit may maliit na bagay sa kwento niya na tumunog ang bells ng aking training, ang pangalan ng kontraktor, ang petsa ng delivery, isang detalye ng resibo, mga maliit na bagay na pwedeng i-verify. Sinundan namin ang lead ni Delphine. Tinulungan kami niya na makapasok papunta sa lumang bodega sa gilid ng plaza tuwing gabi, isang lugar na hindi na ginagamit pero may mga bakanting kahon. Doon namin unang nakita ang isang siksik na folder na may mga resibo at mga invoice na may lagda ng opisyal ng bayan. At sa isang sulip, merong maliliit na entry na hindi tugma sa mga proyekto ng barangay. May pangalan din, isang pangalan na tutugma sa opisyal na kontraktor na madalas ang nating marinig na konektado sa mga malalaking gawaing bayan. Kinuha namin ang mga litrato, kinuha ni Rona ang audio ng pag-iingay ng papel at inintindi ko, maliit man o malaking biro, may pattern. Pabalik kami sa kubo ni Lola Nena nang may daladalang pag-iktim. Mabilis na tumingin si Tio Nestor sa aming mga hawak-hawak. Alam ko na may nag-aabot na mga bagay, sabi niya, at sa unang pagkakataon, may galaw ng pag-asa sa mga mata niya. Kung totoo yung mga papel na yan, hindi lang takot ang problema, pati buhay. Hindi niya sinabi ang mas detalyadong kung paano, pero ramdam ko ang bigat ng katagang iyon. Hindi nagtagal ay may nakarating na pahiwatig na hindi namin inaasahan na may alingaw-ngaw sa dulo ng baryo noong gabi na may naglalakad na hindi tao ang kilos. Hindi naniwala agad si Rona sa supernatural. Ganon kami karaniwang profesional. Kinasaliksik, kinukonfirma, hinahamon ang bawat assertion. Pero kahit siya, na madalas ang tapang ay lampas sa sinuman sa amin, ay nakapakita ng pag-aalala nang makita niyang ang isang lumang tinidor ng pilahan sa gilid ng lupa ay nakagulong na parang ginamit sa paghila ng lupa. Itong bagay na to, may pattern na hindi maipaliwanag, sabi niya habang piniprime ang lens. Isang gabi, nagdesisyon kaming pumasok sa dulo ng baryo ng tahimik. Isinara namin ang mga ilaw ng kamera at lumakad ng nakahilera ang puso. May mga ulap ang buwan at ang hangin ay parang naglalakad sa damuhan. Habang papalapit kami, nakita namin ang isang maliit na bakanting lote na puno ng mga bakas, mga sapatos na hindi nakaayos, ilang laruan, mga sintas na parang inalis ng biglaan. Hindi namin nakita agad ang katawan, hindi iyon nangyari. Ngunit may isang bakas ng pagkakawala na mas matinding kagat kaysa sa kahit anong medical report. Isang maliit na huramentadong espasyo ng lupa na tila hinukay at pagkatapos ay inalis ang laman. Hindi ko na inilalarawan ang laman dahil hindi ito ang intensyon ng kwento. Sapat na ang sabihin na may bakas ng pag-alis ng isang tao o hayop mula sa mundo na hindi basta-basta napapalitan. Iyon ang gabi na humantong sa pinakamadilim na pangyayari ng aming pananatili. Dahil sa isang serye ng maling timing at dahil sa tapang o kabubuhanan ni Rona, nawala kami ng proteksyon ng baryo. May narinig kaming tunog, isang bulky na paghila, isang sugat na ungol, at pagkatapos ay mabilis na pagtakbo. Nagmagkasabay ang mga pangyayari, isang kotse na walang ilaw na dumaan, mga anino na nag-ulo sa dulo ng bakuran, at isang sigaw na kumilabot sa dibdib ko. Nagmadali kaming tumakbo papunta sa pinanggalingan, dala ang kamera at recorder sa kamay. Hindi namin inasahan ang magiging gastos. Hindi ko makakalimutan ang mga sandaling iyon, ang malakas na amoy ng kaguluhan, ang pagkiskis ng lupa sa aming mga palad, ang malamig na kamay ni Rona na hinahawakan ko sa isang bahagi. Nagkamali kami ng lakad. Pumasok kami sa isang daan na dapat ay hindi namin tinatahak. Natagpuan namin ang isang maliit na silong sa likod ng isang lumang bahay. May mga balat ng sapatos, mga piraso ng kumot at mga butas ng tinidor. At nandoon si Rona, may hawak na phone niya nagsisimulang mag-record ng isang tao. Hindi namin agad nakilala, nanggagaling sa dilim. May isang paghabol, ang mga anino ay nag-isang bumalot sa amin. Nagkaroon ng pagdudugtong ng sigaw at putok at pagkatapos ay tahimik. Mahalagang ilahad ito ng may pag-iingat. Hindi ko ilalarawan ang eksaktong sandali ng pagkamatay ni Rona ng detalyadong madugo. Gusto kong bigyan siya ng dangal. Ganito ang nangyari ayon sa aking pananaw at sa mga nagugulat na testigo. Na ilalagman ng isang katunayan, si Rona ay napunta sa gitna ng isang aksyon na may karahasan at sa gitna ng kaguluhan ay naipit siya. May mga pumapatak ng isang bagay na hindi dapat, may mga nagtatangka umagligtas, ngunit hindi sapat. Nawala siya na hindi makapaglabas ng buong kwento. Nasaktang napakalalim iyon, hindi lang dahil sa pagkawala ng kaibigan at kasamahan,
kundi dahil ang pagkawala ay tila preventable, isang bagay na maaaring naiwasan kung hindi kami nagmadali. Matapos ang gulo, nawala rin kami ng sandali. May nagtatagong kumpol ng tao na tila nagmamasid, na biktima kami ng panik. Hindi alam ang tamang direksyon. Ang tanging bagay na alam ko ay ang tunog ng boses ni Rona sa earpiece bago ito natutol. Isang huling paghingi ng tulong na naging tape sa aking memorya. Nang maabot namin ang ilaw ng kubo ni Lola Nena, kami ay doon na may mga sugat at puro putik. Si Rona hindi kasama. Sa unang kurot ng katotohanan, hindi namin nakitang may tumulong o may tumingin lang. May mga taong tumakbo palayo. Ang baryo ay napuno ng bulong. Pagkatapos noon, may serye ng pangyayari na pinabilis ng parang tumalo ng oras. Si Mayor Ronaldo ay naglagay ng curfew. Pinalakas ang presensya ng pulis sa barangay. May mga search party na isinagawa. Ngunit ang pinakapangunahing pangyayari ay ang pagdating ni Amador sa pagitan ng gabi at madaling araw. Hindi sa anyong guro na kilala namin, kundi may isang tindi sa paglakad na hindi ko pa nakikita. Naiulat niya sa amin ang isang bagay na lubhang nakalalito. May mga detalye siya tungkol sa mayor, mga transaksyon, mga pangalan na nagpupunta sa mga konto ng korte. Pero may ibinahagi rin siyang ibang klase ng bagay, mga pamamaraan, mga ritual, ang paraan paano tinatawag ang sumpa ng kanyang angkan. Hindi ako agad naniniwala. Bilang isang estudyante, natutunan kong ihiwalay ang emosyong personal sa ebidensya. Pero humakbang siya papasok sa maliit na sala at habang nakaupo, sinimulang tignan ng aming mga muka na puno ng sugat at luha. Hindi ko ginusto ito. Ang sabi niya sa mahina at kalmado na boses. Pero may mga oras na ang katahimikan ay mas mapanlinlang pa kaysa sa pananalita. Pagkatapos ay binuksan niya ang kahon, hindi na niya isinimulang ikubli ang lock. Sa loob, may mga lumang tela, mga papel na may sulat kamay, at isang maliit na bote na may maitim na likido. Meron ding mga litrato na ipinakita niya, mga larawan ng mga taong tila sinundan, mga petsa at mga pangalan. At sa isang sulat, ang pangalan ni Mayor Ronaldo ay paulit-ulit. Sa confession na iyon, unti-unti niyang inilahad ang kanyang intensyon. Ang kanyang pamilya ay may sinaunang sumpa na sa isang tiyak na paraan ng pagsasagawa ay nagbabago sa taong pakiramdam at anyo. Hindi siya gumawa ng ritual para maging mabangis na halimaw. Sabi niya na hindi yon ang kanyang layunin. Ang layunin, ayon sa kanya, ay gamitin ang sumpa bilang bala at ilantad ang isang sistema ng katiwalaan, takutin ng mga may ginagawa ng kasamaan para sumunod ang katotohanan. Ginamit niya ang takot, ginamit ang alamat, at ginamit din ang mga markang spiral upang mag-iwan ng bakas, isang bakas na makikilala ng mga residente at makakonekta sa mga nawawalang tao at mga transaksyon. Inisip ko na mapapauwi ang katiwalaan sa pamamagitan ng pagbaliktad ng kanilang kinatatakutan sa kanilang mukha, mahina niyang sabi. Ang aswang ay panlaban sa aswang na may kung anong anyo. Habang nakikinig kami, napuno ako ng halo-halong emosyon. Pagkasabik dahil sa posibleng lead, takot dahil sa kababalaghan ng paliwanag, at galit dahil sa hindi maiiwasang usisero naming tapang na nauwi sa kapahamakan. Siya ay malungkot nang umamin na may parte ng plano na nagwala. May mga pagkakataon na hindi niya mapigilan ang sarili. May mga oras na hindi niya alam ang pagkakaiba ng pagbantay at pagdudulot ng pinsala. Hindi ko inakala na magkakaroon ng buhay na mawawala, ang sabi niya, at may pira-pirasong pag-iyak na pumailan lang sa bibig niya. Sana hindi nangyari. Ang nangyari kay Rona, kung ano ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay, ay may dalawang bersyon sa bibig ng mga testigo. May nagsabing siya ay napagsalpukan ng mga tauhan ng mayor nang subukang iligtas ang ilan sa mga ebidensya. May nagsabing nadamay siya sa kalituhan sa pagitan ng isang manlalakay at isang nagpupunas. Ang ibinahaging paliwanag ni Amador ay mas mapait. May pagkakataon daw na sa kanyang paglaban, hindi niya nakontrol ang isang bahagi ng kanyang sarili. May sandaling siya ay naging sanhi ng takot na nag-udyok sa mga nagtatanggol na kumilos ng marahas. Hindi niya buong tiniyak na siya ang nagwawasak sa katawan ni Rona. Ngunit aminado siya na ang kanyang presensya at kanyang plano ay malapit na konektado sa kalutasan ng pangyayari. Kung may kasalanan akong naiwan, sabi niya sa akin, handa akong magbayad ng lahat. At pagkatapos ng linyang iyon,
may matinding katahimikan. Ni hindi ko may paliwanag ang mga nangyari pagkatapos ng confession. May sunod-sunod na kilos. May pag-aresto sa ilan sa mga tauhan ng mayor dahil sa kalituhang nakita sa bodega. May paglabas ng mga dokumentong kinuha namin na nagpapatunay ng mga paglipat ng pondo. At sa katunayan, dahil sa kombinasyon ng aming footage at ng mga resibo na pinadala ni Delphine, nagkaroon ng operasyong panghukay ng mas malalim. Si Mayor Ronaldo ay dinala sa presinto sa isang publicized na arestuhan, mga kamera ng radyo at lokal na telebisyon ang pumapel at nakita ko siya na inuumpisahan ng paglalakad na nakakaft, ang mukha niya ay maputla at may pagsisikap na ipakita ang paninindigan. Para sa marami, ito ay hustisya. Para sa iba, isang esena na puno ng mga tanong. Ngulit hindi natapos doon. Ang presensya ni Amador ay nagpatuloy sa pagbubukas ng mga lumang sugat. Marami pa ring nagtataka kung sino ba talaga ang aswang sa baryo, ang alamat o ang tao na ginamit ang alamat bilang kahinaan ng iba. Sa mga araw na sumunod, nagsimulang lumitaw ang mga kwento ng mga markang spiral, na mga gabi kung saan may kumakanta ng malungkot at ng ilang natagpo ang mga bakanteng sapatos, mga bakas na mga taong lumisan na hindi na bumalik. Ang pagkamatay ni Rona ay naging simbolo ng kahinaan ng aming pagnanasa para sa kwento. Sa sobrang pagnanais naming makuha ang katotohanan, may nabura o nasaktan. Si Amador, pagkatapos ng kanyang confession, ay nagpakita ng kakaibang desisyon. Sa halip na maghintay na kasuhan o ipagtanggol ang sarili, sinabi niya na may kailangang wakasan, hindi lang ang mga taong kumukap sa pera, kundi ang sumpang umiiral sa kanya. Sa isang komento na hindi ko malilimutan, sinabi niya, hindi maganda ang sofistikasyon ng hustisya na ating kinikilingan kung ang parusa ay patuloy na dumudugo sa inosente. Sa bandang madaling araw, iniwan niya ang kahon, iniwan ang mga paliwanag at naglakad papunta sa mangrove. Nakarating sa amin ang balita kinabukasan. Natagpuan siya sa tubig, nakahigang walang buhay sa gilid ng ilog. Hindi ko inilalarawan ng eksaktong paraan, sapat na sabihin na ang kanyang pagpanaw ay nagwakas sa isang sumpang sinabing pinigil ang iba pang paglihis. Sa pag-aresto sa mayor at sa pagkamatay ni Amador, may mga tinakasan na bakas ng katarungan at may mga bakas ng kabiguan. Ang variety ng mga reaksyon ay malawak, may pagsaludo, may galit at may pagdadalamhati. Si Lola Nena ay tahimik lang. Tumayo siya sa harap ko, naghawak ng maliit na krus sa kanyang kwelyo at nagtataglay ng isang katahimikan na mas mabigat pa sa anumang salita. Ingat ka, Lyra, mahina niyang sabi. May mga bagay na hindi binalutan ng hustisya ang kayang pasanin. Si Tio Nestor naman ay naglakad papalipit at hinawakan ng braso ko. May pagtitiwala, ngunit puno ng pag-aalala na tila sinasabi niyang hindi mo napigilan ang mangyayari, ngunit ikaw ay naroon. Nagdesisyon akong hindi ilabas ang lahat ng footage. Bilang isang estudyante at bilang isang tao na nakakita ng pagkamatay ni Rona, hindi ako makapaglabas ng buong eksakto ng mga eksenang iyon nang walang paggalang. May mga bahagi ng tape na tumititik sa katahimikan, mga segment na ang tanging naririnig lang ay ang paghinga ni Rona bago naputol ang recording. May mga larawan na nagpapakita ng mga sapatos na nakatiklop sa likod ng bakuran. Ang aking pagbubunyag ay nakaayon sa professional na etika. Hindi ako gagamitin ng balita para sa cheap sensationalism. Pumili ako ng mga frame na nagpapakita ng konteksto at ng sistemang nagbigay daan sa katiwalian, hindi ng malagim na detalye ng pagkamatay. Pagbalik ko sa Maynula, nagbalot ako ng mabigat na pasanin. Nakatulog ako minsan nang hindi nakakatulog, nagigising dahil sa mga tunog ng kuliglig na sa loob ng city flat ay parang anumang alarma. Ang kolehiyo at ang mga profesor ay nagbigay ng suporta. Si Prof. Luis Santiago mismo ang nag-review ng naratibo ko, nagbigay ng payo kung paano itatanghal ang dokumentaryo ng may integridad. Nagkaroon kami ng closed screening para sa mga pamilya ng biktima at pinili naming ipakita ang footage ng may counselor at mga taga-suporta. May pag-iyak, may panalangin at may mahinang pangako na maghahanap ng hustisya ng patas. Ang paglipas ng mga buwan ay hindi nagtanggal ng alaala. May mga gabi na pinaliliwanag ng pangyayari. Minsan sa hugis ng isang spiral sa pader ng silid ko, maliit lang na marka na parang napiglas sa paint na nagbabalik ng lahat ng pahiwatig. May mga araw na naglalakad ako sa kalye at nakikita ko ang isang taong may hawak na basket na may spiral na palamuti at naaalala ko ang mga takot ng komunidad. May mga eksenang hindi ko mabura. Ang malungkot na mukha ni Lola Nena, ang pag-ikot ng tape recorder sa mesa ni Amador bago siya pumunta sa mangrove,
at ang huling hininga ng idea na ang alamat lamang ang ating tinitingnan. Panandalian akong nagkaroon ng therapy, hindi isang bagay na ipinagmamalaki ko noon pero kailangan ko iyon. Tinuruan ako ng psychologist kung paano magbigay ng distance sa material, kung paano magtrabaho sa ebidensya nang hindi pinapahamak ang sarili. Tinulungan niya akong maglatag ng hangganan. Ilang mga footage ang maaaring gamitin para sa pampublikong diskurso. Ang iba ay dapat manatiling pribado dahil sa karapatan ng mga pamilya at sa posibilidad ng re-traumatization. Sa therapist ring iyon ko unang na-translate ang pakiramdam ko ng guilt. Bakit ako hindi nakakapigil? Bakit hindi ko naunakapan? Ang mga katanungan na iyon ay naging pundasyon ng aking pagsusulat para sa thesis at ng mga leksyon na itinuturo ko ngayon sa mas bata pang mga estudyante. May isang pagkakataon na umabot kami ng letter mula sa pamilya ni Rona. Ipinadala nila ang mga larawan ni Rona noong bata pa. Siya ay may ngiti na malawak, mahilig maglaro sa ilog, may pangarap na maging photojournalist. Sinabi nila sa liham na nais nilang ang kwento ni Rona ay hindi lang maging isa pang segment ng media. Gusto nilang maipakita na siya ay tao. Pinili kong sundin ang kanilang hanggarin. Sa dokumentaryong ginawa namin, may isang bahagi na dedikado sa kanya. Hindi eksena ng kanyang kamatayan, kundi clips ng kanyang ngiti, ng kanyang lakad papunta sa tabing dagat, ng mga text message na nagpapakita ng kanyang pagkabibo. Inilagay ko din ang isang bahagi na tumatakoy sa moral na kontradiksyon ng aming gawain. Paano natin hinahabol ang katotohanan nang hindi pinapangalagaan ang buhay ng mga taong nasasangkot. Sa paglabas ng dokumentaryo, nagkaroon ng halo-halong reaksyon. May mga pumupuri sa pagiging maingat at ethical. May mga nagrereklamo dahil hindi nila nakita ang totoong eksena ng kabuuan. May mga nagsabing kailangang ibunyag lahat para magbago ang sistema. May mga nagsabing masyadong maingat kami. Ako ay napuno ng malalim na pagod at pag-iisip. Ngulit ang pinakapayaman sa akin ay ang mensaheng paulit-ulit na nabanggit sa screening. Kung may isang bagay na dapat nating tandaan, ito ay hindi ang paghanap ng katotohanan bilang laro. Ito ay ang paghingi ng hustisya ng may paggalang sa mga taong naapektuhan. Ang korupsyon ay hindi agad nawala. May mga pumalit sa opisina, may mga bagong pangalan, may mga kaso na naipilit sa korte. Pero may mga sugat na hindi basta-basta natabunan. Ang baryo ay nag-iiba rin. May mga leksyon at may mga pagbabago na hindi agad napapansin ng panlabas na mata. Isang mas maingat na pagpupulong sa barangay, isang bagong sistema ng pag-audit at mga diskusyon tungkol sa transparency. Ngunit meron ding mga niyugyug na ugnayan. Ang mga pinagkunan ng katotohanan ay may naging pag-iingat, ang mga lumang suspek ay matutong magtakip. Hindi ito perpektong resolusyon, ang hustisya ay isang proseso. Ako ay nagpatuloy. Sa paglipas ng panahon, itinuloy ko ang pag-aaral at ang trabaho sa larangan ng investigative journalism. May mga gabing bumabalik pa rin ang tunog ng tape recorder sa isip ko, ang kahinaan ng aking boses habang humihingi, ang pag-ikot ng lens na nagre-record ng mga mata ng mga tao. Ngunit may mga bagong aral din, ang pagrespeto sa biktima at pamilya, ang pagpapahalaga sa consent, at ang pagkakaroon ng malinaw na etika sa paghandam ng sensitibong material. Mas naging maingat ako sa paglalabas ng footage, mas pinili kong ilagay ang dignidad ng tao kaysa ang pansariling karera. May pagkakataon ding bumalik ako sa baryo, 1 taon pagkatapos, sa isang maaliwalas na umaga. Nagpunta kami ni Lola Nena sa dulo ng baryo kung saan dati may spiral at may bakanting lote. Nakita kong may tanim na maliit na gulay, may mga bagong kurso para sa kabataan, at may isang maliit na memorial na inilagay ng mga residente para kay Rona. Isang maliit na bato na may nakaukit na pangalang Rona at isang maliit na spiral. Hindi ko alam kung ano eksaktong damdamin ang dapat kong ipakita, kung pag-asa o pagluluksa, kaya pinili kong tumayo lang ng tahimik. Si Lola Nena ay sumunod sa akin at nagpatigil kami sa pagtingin. May mga sugat na hindi nawawala, sabi niya, pero may mga dahon na muling tumutubo. Napangiti ako, ngunit ang niking iyon ay may pait. Ngayon, kapag tinatanong ako kung ano ang natutunan ko sa karanasang iyon, madalas kong sagutin ng diretsyo. Hindi ang lahat ng katotohanan ay dapat ilantad ng walang konsiderasyon sa buhay ng tao. Minsan ang paghahanap ng katotohanan ay dapat lumakad kasama ang paghatid ng habag. May mga tao na may karapatang malaman ng mga pahiwatig, may iba na nangangailangan ng tahimik na pag-alaala. Ang trabaho ng isang journalist ay hindi lang ang magdala ng balita. Ito ay magdala ng konteksto at magbigay dangal.
Sa huling bahagi ng dokumentaryo, nag-iwan ako ng tanong sa manonood, hanggang saan ang iyong kakayahang mag-imbestiga. Kailan mo ipaglalaban ang katotohanan at kailan mo ito iiwan para sa kapakanan ng iba. Hindi ako nagtuturo ng tiyak na sagot. Ang gusto ko ay magkaroon ng diskusyon, humahamon sa ating propesyon at sa ating pagkatao. Dahil ang kwento ng Baryo at ni Amador ay hindi lang ukol sa isang alamat. Ito ay kwento ng kung paano nagagamit ang alamat para itakip ang mali, kung paano ang takot ay naging sandata, at kung paano ang paghahangad ng hustisya minsan ay nagre-resulta sa mga hindi inaasahang biktima. Araw-araw, dala ko pa rin ang maliit na kahon na iniwan ni Amador, hindi ang laman, kundi ang kahon mismo sa ilalim ng aking mesa sa opisina. Minsan pinapakita ko ito sa mga klase kapag pinag-uusapan namin ng etika ng reporting. Pinapakita ko ang spiral sa ibabaw at sinasabi ko ang isang bagay na simple. Tandaan ang mga hugis, ngunit tandaan din ang laman ng bawat hugis. May mga simbolo na maaaring magdala ng takot. May mga simbolo ring nagbubukas ng liwanag, depende sa paano mo hawakan. Hindi ko sinasadyang makita ang sarili ko ngayon sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng data at ang mundo ng katauhan. Minsan nagiging mahirap paniwalaan na nangyari sa akin ang lahat ng iyon, ang buklod ng takot, ang sigaw, ang pag-aresto, ang libing ni Rona. Subalit ito ang naghubog sa aking propesyon at sa aking puso. May bigat at may responsibilidad, at kung may isang huling mensahe akong iiwan, ito ay isang paalala. Kapag naglalakbay kayo sa mga lugar na puno ng alamat at pangamba, dalhin ninyo ang malasakit bago ang video lens. Kung pipiliin mong i-record, mag-isip ng tao, hindi ng content. Kung may mga karanasan kayo na katulad o may alam kayong mga lokal na alamat na dapat pakinggan ng may paggalang, i-share ninyo sa comment. Pero pakiusap, irespeto muna ang mga biktima at komunidad. Huwag gawing palabas ang sakit ng tao. Gamitin natin ang ating tinig para tugunan ang mga sanhi, hindi lang ang epekto. Maraming salamat sa pakikinig at sa paglalakbay natin kasama si Rona, si Amador, si Lola Nena at ng buong baryo. Sana sa susunod na kukunin ninyo ang kamera, magdala rin kayo ng puso.